Pagkatapos ng mainit na tagpo ay magkatabi ang dalawa. Ano na ngayon, Lance? Tanong ni Sherry habang nakatitig sa binata. Anong ibig mong sabihin? Balik tanong nito. Ngayong araw lang to, pero parang hindi ko makakalimutan. Sobrang sarap sa pakiramdam. I will always cherish this moment. Sagot ni Sherry. Ako rin. Pareho tayo ng nararamdaman. Kaya ngayon, naputo lang sasabihin ni Lance dahil may kumatok sa pinto. Nagkatinginan ng dalawa. Sino yun? Tanong ni Sherry. Hindi ko alam. May inimbita ka bang iba? Wala naman akong sinabihan na pupunta tayo dito. Maliban na lang sa mga kaibigan ko. Sagot ni Sherry habang mabilis na nag-aayos. Sino kaya to? At binuksan na ni Lance ang pinto at bumungad sa kanya sina Denise at Michelle. Hi Lance! Bati ni Michelle. Sa sahig, magkaharap ang tatlo. Si Lance, Sherry at Denise habang umiinom ng alak. Bakit ang tahimik ng dalawa? Huwag mo sabihin may nangyari. Bulong ni Denise sa sarili. Hey, may ginawa ba kayong dalawa? Seryosong tanong ni Denise. Bakas naman kay Lance at Sherry ang kaba. Bago pa makatanong ulit si Denise, ay biglang pumasok si Michelle. Visit? Sorry, hindi ko ma-off yung phone ko. Okay lang. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni Sherry sa kanya. May makulit kasing lalaki. Sinabihan ko na hindi ako interesado. Pero ang kulit pa rin. Wala akong pakialam kung sikat siyang celebrity. Galit na paliwanag ni Michelle. At habang nagsasalita ang dalaga, tahimik namang nakatitig si Denise kay Lance. May kakaiba talaga pero wala akong proof. Di bali na. Since pumunta ako dito, isa lang ang dapat mangyari. Ang maging akin ka, Lance. Saad nito sa sarili habang nakatitig sa binata. Bakit ang sama ng titig sa akin ni Denise? Bulong ni Lance sa sarili. Binaling niya ang tingin at nasulyapan si Michelle. Sakto namang nakita niya ang ibaba nito, kaya napaubo siya. Last time, parang hindi ako nakagawa ng move. Pero hindi ko nahayaang mangyari yun. This time, magiging akin ka, Lance. Saad ni Michelle sa sarili habang nakatingin sa binata. Ilang oras ang lumipas at natapos na rin sila. Si Sherry ay nakatulog na sa kama, habang ang tatlo naman ay nasa sahig. Hindi makatulog si Lance kakaisip. Masaya ako dahil may nangyari ulit sa amin ni Sherry. I mean, Mama. Hindi lang isa, kundi 2 beses na. Saad ni Lance sa sarili. Si Michelle, Denise, Sandra, Frankie at Sherry. Napangiti ang binata. Bakit kang umingiti dyan? Bulong ni Michelle. Nakakagulat ka naman. Sorry, hindi ka ba makatulog? Hindi. May naalala lang ako. Tulog na tayo. Saad ng binata sabay higa ulit. Nang bigla na bang sinunggaban ni Michelle si Lance ng halik. Michelle, anong ginagawa mo? Shh! Huwag kang maingay. Baka magising sila. Nagpalitan uli sila ng ilang segundo. Na-surprise ka ba? Oo, sagot ni Lance. Actually, hinihintay kita. Nung nakaraan kasi, halos hindi man lang tayo nag-usap ng maayos. Sorry. Paumanhin ng binata. Okay lang, ano ka ba? Alam ko naman na pareho tayong busy. Kaya, no worries. Kaso nga lang, minsan talaga hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya, ikaw nang bahala dito. Saad ni Michelle. Sabay lakbay ng kamay sa ibaba niya. Ha? Paano kung magising sila?
Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo gagalaw ng sobra. Saka, pwede naman yung bibig mo. Nakakahiya man. But if you really feel sorry, gagawin mo to para sa akin. Dahil kung hindi, sisigaw ako. Biro pa ng dalaga. Napapayag naman si Lance. At sinunggaban niya na ang ibaba ni Michelle. Habang katabi nilang natutulog si Denise. Nang bigla namang may naramdaman si Lance sa kanyang ibaba. Si Denise. Hindi mo man lang ako tinawagan. Galit na sad nito. Halatang may tama pa ng alak. Alam mo bang hinihintay kita palagi? Kung gaano ako kalungkot. Saad ni Denise. Habang naglalakbay ang kamay nito sa ibaba ng binata. Kaya pagbigyan mo na ako ngayon. Dagdag pa nito. Sabay sunggab. Lagot. Paano pag malaman niyang ginagawa namin ni Michelle? At paano kung magising si Sherry at makita kaming ganito? Baka maaga akong mawala sa mundo. Bulong nila sa sarili. Ay, dito na to. Kailangan ko lang patumbay ng magkapatid. Uunahin ko si Michelle. Kinalingan ni Lance. Kaya ilang sandali pa ay naabot na ni Michelle ang sukdulan. Mabilis itong nakatulog gawa ng pagod at tama ng alak. Ngayon, si Dennis naman. Bulong ng binata sa sarili. Humarap siya sa dalaga at sinunggaban nito. Pero kinakabahan pa rin si Lance dahil baka magising si Sherry. Parang hindi ka makafocus, Lance. Natatakot ka ba na baka magising sila? Huwag ka mag-alala. Tahimik lang tayo. At doon na uminit ang mga tagpo. Hindi mapigilan na Denise ang gumawa ng ingay. Marahil dahil sa tama ng alak. At ilang sandali lang, naabot na rin nila ang sukdulan. I love you. Bulong ni Denise bago agad nakatulog. Kinabukasan, nagising si Lance at bumungad sa kanya si Sherry na nakasuot ng pang-swimming. Kitang-kita ang magandang hubog nito. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo. Sorry kung nagising ka sa ingay namin. Saad ni Sherry sa kanya. Look, eto yung bago kong biling pang-swimming. Sabay flex ni Sherry. Nakahinga naman ng maluwag si Lance dahil wala tong kaalam-alam sa mga nangyari kagabi. Wow, bagay sa'yo, ma. Thank you. Tara, mag-beach tayo. Since nandito na rin sina Denise at Michelle. Biglang lumabas ang dalawa mula sa banyo. Tada! Sabay flex ng dalawa sa kanilang mga suot. Napanganga na lang ang binata sa ganda ng kasuotan nila. Litaw na litaw ang magagandang hubog ng magkapatid. At pagdating nila sa beach, ay agad na silang tumakbo. Mukhang ngayon lang nakakita ng dagat ang dalawa. Saad ni Lance. Oo nga, mukhang namiss nila ang dagat. Sagot ni Sherry. Habang enjoy na enjoy ang magkapatid sa paglangoy, si Lance at Sherry naman ay nakaupo lang at pinagmamasdan sila. Lance? Yes? I think we need to talk about our relationship. Saad ni Sherry. Oo, kailangan natin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang gagawin. Kung ano man ang meron tayo ngayon, hindi natin pwedeng sabihin sa iba. Kahit hindi ka naman galing sa akin, anak pa rin kita. Nagsabi ako ng I love you. Pero naguguluhan pa rin ako. Hindi ako sigurado kung ano talaga tong nararamdaman ko. Kung pag-ibig ba to ng mag-ina o pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Wika ni Sherry sa kanya. Makakatulong siguro kung sasabihin mo rin kung anong nararamdaman mo. Dagdag pa niya. Pero bago pa makasagot si Lance, anong ginagawa niyo? Andito tayo sa dagat para maligo, hindi para umupo. Wika ni Denise sa kanila. Oo nga,
Tara, samahan niyo kami. Dagdag ni Michelle. Sorry, may pinag-uusapan lang kami. Tara, samahan natin sila. Sad naman nila sa kanya. Sumama na si Sherry sa magkapatid, papunta sa dagat. Habang naiwan naman sila sa nakaupo, malalim ang iniisip. At napansin to ni Denise. Ang relasyon namin ay hindi dapat malaman ng iba. Pero ano ba talagang nararamdaman ko para kay Sherry? Nakakalito. Ani nito sa kanyang sarili. Hoy Lance, halika na rito! Sigaw ni Michelle sa kanya. Tumayo na ang binata at sumama na sa dagat. Tama, hindi ko na muna iisipin. I-enjoy ko na lang muna ang moment na to. Saad niya sa kanyang sarili. Oo, andyan na! Sagot niya sa magandang dilag. Masayang nagbanding ang apat at na-enjoy nila ang dagat. Napapangiti na lamang sila habang pinagmamasdan ng tatlong magagandang dilag na nag-e-enjoy sa paglangoy. Pagbalik nila sa villa, habang nag-iihaw si Lance, ay kinukulit naman siya ni Michelle. Grabe, ngayon lang uli ako natawa ng ganito. Ang lakas ng trip niyo, no? Talagang binaon niyo ako sa buhangin. Saad ni Lance. Come on, Lance. Grabe yung effort namin para magmukha kang macho. Sabay pakita ni Michelle ng picture ni Lance na nakabaon sa buhangin. May korteng abs, pati ang ibaba. Akin na yan, ididelete ko. Medyo asar na sagot ni Lance. Nope, itatago ko to. Remembrance. Pangaasar ni Michelle. Habang nag-aasaran ng dalawa, pinagmamasdan sila ni Denise at Sherry na nakaupo sa lamesa. Hindi ka ba nababother? Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Sherry. Halata naman, Sherry. Si Lance may kasamang babae na kasing tanda niya. Hindi ka ba nababother? Hindi ah. Wala naman sa akin kung may kasama siyang babae. Talaga? Paano kung ako? Tanong ulit ni Denise. Ha? Anong sinasabi mo? Alam ko na nag-promise ako sa'yo. Kaya medyo natatakot akong sabihin to. Saad ni Denise sa kanya. Natatakot saan? Hindi kita maintindihan, Denise. Alam mo ang ibig kong sabihin. Gusto ko si Lance. Diretsong saad ni Denise. Nagulat naman si Sherry sa sinabi nito. Ipaubaya mo na siya sa akin, Sherry. May asawa ka na. Okay lang naman sa'yo, di ba? Tanong ni Denise habang nakatitig kay Sherry. Gusto kong ipaubaya mo na siya sa akin, Sherry. May asawa ka na. Okay lang naman sa'yo, di ba? Seryosong saad ni Denise. Tahimik lang si Sherry at nakatitig kay Denise. Luto na, tara kain na tayo. Sigaw ni Lance. Pero napatigil siya nang mapansin niya ang tensyon sa pagitan ni Sherry at Denise. Tama ba yung narinig ko? Nagbibiro ka lang, di ba? Saad ni Sherry. Mukha ba akong nagbibiro? Gusto mo bang ulitin ko? Gusto ko si Lance. Sagot ni Denise. Dinig ng dalawang tenga ng binata ang sinabi nito. Umamin siya sa harap ni Mama? Seryoso ba to? Tanong ng binata sa sarili. Habang si Michelle ay tahimik lang na nasa likod niya. Pwede bang tigilan mo ang pagtitig mo sa akin? Medyo nakakatakot eh. Saad ni Denise sa kanya. Fine, palalagpasin kita ngayon. Hindi dapat pinag-uusapan yan rito. Let's talk about it later. Saad ni Sherry, sabay alis. Nagulat ang binata sa ekspresyon ng mukha nito. Ngayon lang niya nakita ng ganun si Sherry. Denise, ani ni Lance. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan.
Narinig mo naman, di ba, Lance? I always liked you. Tinago ko to kay Sherry. Tinago ko to kay Sherry. Pero ngayon, ayoko na tong itago. I hope na gusto mo rin ako. Pero hindi pa rin nakasagot si Lance. Nakauwi na sila Lance at Sherry sa bahay. Sa sala, kinakabahan si Lance habang papalapit kay Sherry. Pero bago pa siya makapagsalita, "Thank you. Alam kong napagod ka. Kaya kailangan mong magpahinga." Saad ni Sherry, sabay pasok sa kwarto. Napaupo na lamang ang binata sa sofa. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili habang bumubuntong hininga. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Sherry. Masaya na sana ang lahat, pero sinira niya ang unang trip namin ni Lance. Nagmamaktol niyang saad sa sarili. Hindi niya mapigilang mag-init kapag naaalala niyang mainit na tagpo nila ni Lance. Kaya naman, kusa nang naglakbay ang kanyang kamay, papuntang ibaba. Nang biglang may kumatok sa pinto, kaya bigla siyang napaayos. "Wait!" sigaw niya. At pagbukas niya ng pinto, bumungad si Lance. Lance, ano yun? Hindi ka pa kasi naghahapunan at halos wala ka pang tulog. Saad ni Lance. Dahil sa sinabi ni Denise, dagdag niya. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Gusto kita, pero bawal akong makipagrelasyon sa'yo. Naguguluhan ako kung tatanggapin ko ba si Denise. Baka sa mukha ni Sherry ang pagkairita sa sinabi ni Lance. Nang bigla niyang sinunggaban ang labi ng binata. "Ma," gulat na tanong ng binata. "Ayoko nang makita kang kasama si Denise. Pwede mo siyang makita, pero paminsan-minsan lang. Ayokong maging girlfriend mo siya." Mariing saad nito. Pero, magsasalita pa sana ang binata, pero pinigilan siya ni Sherry. At isa pa, pag tayo lang ang magkasama, hindi mo na ako kailangan tawagin na mama. You can call me Sherry. Kapag ginawa mo yun, I'll be your girl. Dagdag ni Sherry, sabay tanggal ng mga nakabalot sa kanya. Napalunok na lamang ang binata nang makita niya ang maganda at nakakaakit na hubog ni Sherry. "Okay?" tanong sa kanya ni Sherry. "Okay, Miss Sherry," sagot ni Lance. At marahan na lumapit ang magandang tilag. "No, Sherry lang ang itawag mo sa akin." Sabay sunggab ulit sa labi ng binata. Mabilis na uminit ang tagpo. At kahit pangatlong beses na may nangyari sa kanila, ay hindi pa rin nawawala ang pagkasabik nila sa isa't isa. Bago nila maabot ang sukdulan, napasigaw si Sherry. "I love you, Lance." "I love you too, Sherry," sagot ng binata. At doon na nila nilasap ang agos ng ligaya. Pagkatapos, magkatabi silang nahiga. "Lance, paano tayo?" "Pag-isipan nating mabuti yan. Alam naman natin pareho na bawal to at hindi pwedeng tumagal. Gusto ko mag-isip tayo ng pwede nating gawin." Saad ni Lance habang niyayakap si Sherry. Sa airport, kararating lang ni Frankie. "Nakabalik na ako. Kailangan natin mag-usap ng personal. Ngayon na." Saad niya sa kausap niya sa telepono. Sa sala, nakaupo sina Lance at Sherry sa sofa. Tanging patak ng ulan ang naririnig. Pareho silang kinakabahan at naiilang. "Ang ganda ng panahon," saad ni Sherry. Oo, maganda nga," sagot naman ng binata. Hindi nila napansin na umuulan. "Ano ba to? Sa halip na mag-usap kami tungkol sa relasyon namin, parang nagkakailangan pa kami." Saad ni Lance sa isip niya. Nang biglang may nag-text kay Lance, si Frankie. "Pumunta ka ngayon sa bahay ni Sandra. Ngayon na, may ipapakita ko sa'yo."
Utos ni Frankie sa kanya. Sumunod naman si Lance dahil na-curious din siya kung anong ipapakita nito. Agad siyang nagpunta sa bahay ni Sandra. At pagpasok niya, muli siyang namangha sa ganda at laki ng bahay nito. Bakit kaya niya ako pinapunta rito? Ano kayang ipapakita niya? Tanong ng binata sa sarili habang naglalakad papasok. Frankie? Sandra? Tawag niya, pero walang sumasagot. Naglakad pa siya papasok hanggang sa marinig niyang pamilyar na boses ni Frankie. Ginagawa ko ang sinasabi mo, pero tutol ako. Bakit natin kailangan ipakita sa kanya? Medyo galit na saad ni Frankie. Anong mapapala natin? Dagdag pa nito. Mukhang seryosong pinag-uusapan nila. Bulong ng binata sa sarili habang nakikinig. Dahil pamilya sila, naniniwala ako na kailangan nating sabihin kay Lance kasi gusto niyang malaman ng totoo. Kahit na hindi ito ang katotohanan na gustong ibunyag ni Sherry. Isa pa, alam kong hindi siya madaling madismaya. Sagot ni Sandra. Tama bang narinig ko? Nabanggit ang pangalan ko. Ako ang pinag-uusapan nila. Bulong nila sa sarili. Kailangan kong lumapit pa. Maingat siyang lumapit at sumilip sa kinaroroonan ng dalawa. Seryoso ka bang pagkatiwalaan mo ang batang yun? Tanong ni Frankie. Napasulyap si Sandra kay Lance. Yes, gusto ko siyang pagkatiwalaan. Sagot naman ni Sandra sa kanya. Talaga? Mukhang gusto mo talaga ang batang yun eh. Pareho kayo ni Sherry. Bahala kayo. Saad ni Frankie habang paalis. Saan ka pupunta? Tanong ni Sandra sa kanya. Maliligo bago dumating ang bisita. Bago dumating? Nandito na siya. Saad ni Sandra, sabay tingin kay Lance. Alam mong nandito na ako? Tanong ni Lance habang napakamot sa ulo. Oo naman, nakadungaw kaya ang ulo mo. Paano hindi ko makikita? Sagot ni Sandra na may halong tawa. Pasensya na kung nakinig ako sa usapan niyo. Okay lang, sasabihin naman talaga namin sa'yo. Napatigil si Lance nang mapansin ang suot ni Sandra. Sexing damit na halos nagpapakita ng lahat. Nakaramdam siya ng init. Agad namang napansin ni Sandra. Anong ibig sabihin nito? Sabay lakbay ng kamay ni Sandra sa ibaba ni Lance. Ang ganda kasi ng suot mo. Palusot ng binata. Talaga? Nagustuhan mo ba? Binili to ng asawa ko para makita mo. Saad ni Sandra sabay kindat. Maiba ako. Alam mo ba, may oras pa tayo bago matapos si Frankie sa banyo. Pwede ba tayong maglaro, Lance? Tanong ni Sandra habang papalapit. Wait, Sandra. Napaatras ang binata hanggang sa matumba siya at mawala ng malay. Paglabas ni Frankie mula sa banyo, agad niyang nakita si Lance na nakahiga sa hita ni Sandra. Tapos ka na kagad? Anong nangyari? Tanong ni Frankie. Maglalaro sana kami ni Lance bago ka matapos. Kaso bigla siyang natumba at nawala ng malay. Oh, I see. Ani ni Frankie. Okay yan. May hindi pa kami natatapos na score ni Lance. At ngayon, makakatanggap siya ng parusa. Nagising si Lance at tumambad sa kanyang magandang mukha ni Frankie. Sa wakas, gising ka na rin. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Lance habang naguguluhan. Hindi mo pa rin alam ang sitwasyon mo ngayon? Anong sitwasyon? Saglit niyang sinuri ang sarili at napansin niyang nakatali siya at walang saplot. Ito ba ang ipapakita mo sa akin? Siyempre hindi. Ang ipapakita ko sa'yo ay ang video contract namin. Sagot ni Frankie sa kanya.
Seryoso bang ipapakita mo sa akin yun? Bakit? Sinabi ko sa kanya, yun talaga ang plano ko simula pa lang. Sagot naman ni Sandra, na biglang lumitaw na nakasuot ng police uniform. Nagulat si Lance at si Frankie sa biglang inasta ni Sandra. Anong ibig sabihin nito? Ano pa ba? Plano nating itama ang lahat. Sagot ni Sandra. Ngayon, Lance, magiging alipin na kita. Ani ni Frankie, sabay lapit sa kanya. Pero bago ang lahat, tapatin mo kami, Frankie. Sa halip na gawing alipin si Lance, ang totoo ay gusto mo siyang makarelasyon, di ba? Tama ko? Tanong ni Sandra. Totoo ba, Frankie? Hindi. Sagot nito. Talaga? Akala ko pa naman tama ang hinala ko. Tara, tayo na lang, Lance. Kasi unlike someone I know, gusto ko talaga si Lance. Okay, sige Sandra. Basta kalagan mo ko. Okay? At agad nang tinanggal ni Sandra ang nakatali kay Lance. Mabilis na naglapat ang labi ng dalawa. Hanggang sa uminit na ang tagpo. Halata naman na naiinis na si Frankie sa mga nangyayari. Wait, mas magaling ako kay Sandra. Ako na lang ang paligayahin mo. Nahihiyang saad ni Frankie.